Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Taiwan niyanig ng magnitude 7.4 na lindol. Sa lakas tsunami warning itinaas sa ilang coastal areas sa Pilipinas. MWSS nagbawas ng water pressure sa gitna ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Publiko, pinayuhan na rin na magtipid sa paggamit ng tubig. Face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa suspendido dahil sa sobrang init. Pagkalat ng kaso ng pertussis o whooping cough, kontrolado na ayon sa Department of Health. Pero ilang kaso na itala na rin sa iba pang probinsya. Lalaki ipinatatu sa noo ang logo ng isang tindahan para sa papremyong 100,000 piso. Pero ang naturang pa-contest, prank lang pala. At first solo concert ng P-pop group na BINI sold out agad. Niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang Taiwan. Naitala ito kaninang mag-aalas 8 ng umaga. May lalim itong 19 meters. Sa kuhang ito ng isang netizen, makikitang nagbagsakan ng mga gamit mula sa kanyang aparador. Nakuna naman ng isa pang video ang matinding pag-uga ng lupa. Nakuna naman ang pag-alog ng tulay kaya napahinto ang mga motorista. Sa syudad ng Hualien, isang gusali ang tumagilid dahil sa lindol. Naglabas na ng abiso ang bansang Japan para lumikas ang mga residente dahil sa banta ng tsunami dahil sa lindol. Naglabas na rin ang PHIVOLCS ng tsunami warning. Inaabisuhang lumikas ang mga residente ng coastal area sa ilang probinsya, partikular na sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon ngayon sa Taiwan. Wala pang naiulat na Pinoy na sugatan o nasawi sa insidente. Sa pinakahuling tala, mayroong mahigit 150,000 Pilipino na nasa Taiwan. Binawasan na ang water pressure sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Patuloy raw kasi ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Bukod pa rito, nagbahagi rin ang gobyerno ng mga diskarte para makatipid sa tubig. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Nag-imbak na ng tubig ang barangay Kagawad na si PJ Pascasio sa Quezon City. Kahit kasi walang water interruption, ilang gabi na raw niyang napapansin na humina ang daloy ng tubig sa kanilang mga gripo. Hindi na rin daw umaakyat ang tubig sa kanilang kusina. Dito na ako sa labas naligo dahil sobrang hinangan ako, mag-iintay ako dahil pagod ka na rin, ang tagal mo mag-iintay. Kailangan talaga natin ng mag-refresh talaga bago matulog dahil sobrang init din po talaga sa gabi. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, binawasan talaga ang water pressure sa sineserbisyo ng Maynilad at Manila Water. Ramdam ito sa Metro Manila, Rizal at Cavite mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Kailangan daw ito ipatupad, lalo't patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Mula kasi sa 198.44 meters kahapon, bumaba sa 198.15 meters ang water level nito ngayong umaga. Malayo pa naman ito sa critical level na 180 meters. Pero dahil nagsimula ng tag-init, nangangambang Task Force El Nino na patuloy itong bumaba. Lumalakas ang konsumo ng mga household at syempre ifa-factor in na rin natin yung evaporation at lack of rainfall. Kaya naman, bukod sa pagbawas ng water pressure, nagbahagi na rin ang gobyerno ng diskarte para makatipid sa tubig. Kabilang na rito ang pag-iwas sa madalas na pag-flush ng toilet bowl. Maaari daw i-adjust ang floater nito para mabawasan ang tubig na nagagamit. Iwasan din ang paggamit ng bidet. Kasi walang habas na pag-spray o paggamit ng bidet. So ang pinakamainam po talaga, gumamit po talaga ng tabo sa tuwing gagamit tayo ng palikuran para po sukat at matipid po yung gamit natin ng tubig. Ipagpaliban din daw muna ang paglilinis ng swimming pool at hanggat maaari, iwasan ang pagtampisaw sa inflatable pool kahit tag-init. Nilinaw naman ng Task Force El Nino na malabong magkaroon ng water crisis sa Metro Manila. Pero maigi na raw na simula ng pagtitipid ng tubig sa loob mismo ng ating bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Wala pa rin face-to-face classes sa ilang lugar dahil sa matinding init.
Blended learning ang ipinatutupad sa ilang bayan sa Pangasinan, San Fernando sa Pampanga, Iloilo City at Isabela sa Negros Occidental. Wala ring face-to-face classes sa Talisay, Cebu, General Santos City at sa probinsya ng Sarangani. Wala namang panghapong klase sa ilang bayan ng South Cotabato mula preschool hanggang senior high school. 5 lugar naman ang posibleng makaranas ng danger level na heat index o damang init ngayong araw. Posibleng pumalo ng 42 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan, Pili, Camarines Sur, Dumangas sa Iloilo, Catarman, Northern Samar at Giwan, Eastern Samar. Magkakaroon ng service interruption ang Meralco sa ilang lugar ngayong araw. Para sa mga tiga San Pablo, asahan yan sa pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 12 ng tanghali ngayong araw. Mula 8:30 a.m. hanggang 9 a.m. at mula 3 p.m. at 3:30 p.m. naman para sa mga tiga Culiat sa Quezon City. Asahan na rin ito bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng tanghali ng mga tiga Binyan City. Magkakaroon din ng maintenance sa bahagi ng Alabang at Pasig City mula Huwebes hanggang Biyernes. Sa April 7 naman, linggo, nakaschedule ang maintenance sa Diliman sa QC. Gagawin ito para bigyang daan ang line repair works, pagtatayo o pagpapalit ng poste at iba pa. Arestado ang isang dating traffic enforcer na bistadong nangungutong sa Malate, Maynila. Patuloy na nanghuhuli ang suspect kahit ilang taon nang natanggal sa serbisyo. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Positibong itinuro ng lalaking ito ang nagpakilalang enforcer umano ng Manila Traffic and Parking Bureau na nangotong sa kanya nitong linggo sa Malate, Maynila. Kinilalang suspect na si Lloyd Tolentino, 27 anyos. Ayon sa pulis, pinara daw ni Tolentino ang isang motorista sa Malate dahil swerving daw ito o hindi maingat sa paglipat sa mga lane. Yung biktima natin, alam na walang kasalanan, pero hiningian pa rin siya ng pera. Ang sabi nung suspect natin, kung gusto mo, dito mo na ayusin ang problema para makauwi ka na. At nagdemand siya ng 200 piso. Napilitan na lang daw mag-abot ang biktimang motorista ng 200 piso dahil sa takot. Matapos niyan ay nakapagsumbong siya sa mga nagpapatrolyang pulis kaya nahuli si Tolentino. Nakumpiska mula kay Tolentino ang mga gamit nitong panikit, ilang piraso ng driver's license, 200 piso mula sa biktima, gamit niyang puting motorsiklo at isang MTPB ID. Pero nang suriin ng ID, nakitang July 2020 pa ito expired. Sa certification na inilabas ng MTPB, lumabas na hindi na konektado si Tolentino sa MTPB magmula noong July 1, 2021. Ibig sabihin, nagpapanggap na lang ng lehitimong enforcer si Tolentino at hindi na dapat nanghuli pa ng mga motorista. Inamin naman ni Tolentino ang pangungutong. Mag-iisang buwan pa lang daw niya itong ginagawa. Hirap lang din po sa buhay. Pantos-tos lang po, pampamilya. Nasa kustodiya na ng Malate Police Station si Tolentino. Maharap siya sa mga reklamong robbery extortion at usurpation of authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Hindi na nakapalag ang isang lalaki matapos arestuhin ng mga operatiba sa Quezon City dahil sa kasong rape. Ang biktima niya mismong anak-anakan na isa ring menor de edad. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Sa tapat mismo ng pinapasukang opisina, dinampot at hinainan ng arrest warrant ang lalaking ito sa Quezon City noong Lunes. Iyan ay dahil sa patong-patong na kasong qualified rape at acts of lasciviousness. Matagal na raw wanted ang lalaki matapos halayin ang 14 anyos niyang stepdaughter sa Barangay Cruz Naligas noong nakaraang taon. Pangatlo siya sa most wanted list ng ANONAS PNP. Pero ang 27 anyos na suspect itinanggi ang alegasyon laban sa kanya. Hindi raw siya nagtago at tingin niya may personal na galit ang nagrereklamo laban sa kanya. Nakapag-submit din naman po ako ng counter affidavit, which is yung po naka-attach din naman po dun yung mga ebidensya ko po na hindi ko po ginawa yung bagay po na yun. Yung pong nagsampa sa akin ng kaso, dati ko po siyang sinampahan ng kaso, ngunit hindi po siya umusad. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng QCPD Station 9 ng suspect. Hinihintay pa ang commitment order sa kanya mula sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Tinutuon na ng may-ari ng nag-viral na takoyaki store ang 100,000 pesos nilang papremyo matapos mag-viral ang isang lalaki na kumasa sa kunwari lang sanang challenge nila at nagpatato ng logo sa noo noong April Fool's Day. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Boss, balita.
Personal lang nagkaharap ang may-ari ng takoyaki store at ang nag-viral na si Mang Ramil Albano na nagpatato sa noo ng logo nila matapos kumasa sa challenge ng tindahan na may premyong 100,000 pesos. Pinost ng Taragis Takoyaki ang kunwaring tattoo challenge noong April 1 o April Fool's Day, ang taunang Western custom, tampok ang mga biruan at lokohan. May nakalagay namang hirit na April Fools sa baba ng poster. Pero nang puntahan ng may-ari ng Taragis ang bahay ni Ramil, dito siya nalinawan kung bakit kumasa si Ramil sa kanyang April Fools contest. Ba't mo naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan para sa bunso kong anak, tsaka sa yung pang-tuition ng anak ko. Pang-tuition. Service ng anak kong bunso. Down syndrome. Nang malaman ng sitwasyon ni Ramil, tinutuunan ng may-ari ang premyong 100,000 piso. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Nag-alok din ng takoyaki owner sakaling gustong ipabura ni Ramil ang pinatato sa kanya. Pero tumanggi na ang padre de pamilya. Kaya sa dulo ng video, nagsorry na lang ang may-ari ng tindahan. Dahil naman sa nangyari, hindi makapaniwala ang ina ni Ramil sa ginawa ng kanyang anak. Hindi naman siya bubong tao eh. Marine engineer, ganun ang gagawin mo, ha? Pinaghirapan mo siya. Ilang taon siyang nag-aral ng marine. Tapos ganun ang gagawin. Anak, hindi tama eh. Mamamatay ako sa kahiyan ng ginawa niya. Maraming netizens naman ang naawa sa tindi raw ng pangangailangan ni Ramil. Giit nila dapat maging responsable sa pagpa-prank dahil hindi naman lahat alam ang April Fool's Day. Payo naman ng isang abogado, tiyaking may DTI permit number ang bawat contest o promong sasalihan. Huwag din daw kalimutang maglagay ng legal disclaimer kung nagbabalak kayong mag-post ng online prank na pang-content lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nakaengkwentro ng mga sundalo ang mga miyembro ng New People's Army sa kabundukang sakop ng barangay Nagkanasan sa Pilar, Abra. Kalagitnaan daw ng security operation ng militar nang makasagupa nila ang mga armadong rebelde. Gumamit naman ng helicopter ang mga sundalo para puntiryahin ang kuta ng grupo. Nagpulasan din daw ang pwersa ng NPA matapos ang engkwentro. Wala pang inilalabas na datos ng militar kung may mga nasugatan mula sa kanilang hanay. Ito na ang ikalimang beses na nagkasagupaan ng ang militar at ang NPA sa Abra ngayong taon. Kasunod ng engkwentro, nagsuspinde naman ng klase ang lokal na pamahalaan ng Pilar Abra sa elementary at high school. Yan ay para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga empleyado ng mga paaralan sa nasabing bayan. 2 bangkay na mga lalaki na isinilid sa drum ang natagpuan sa Labo, Camarines Norte. Ayon sa mga pulis, bandang alas 10:30 kahapon nang makita ng mga mangingisda ang mga drum sa ilog. Isinemento pa ang mga bangkay sa loob ng drum kaya't nahirapan ang mga pulis na ma-recover ang mga labi. Nasa advanced stage of decomposition na ang mga bangkay. Kaya't posibleng 2 o 3 linggo na ang nakalipas nang itinapon ang mga drum sa ilog. Patuloy pa ang investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Sabi ng Bini, buhay ay di karera. Pero ibang usapan ang bentahan ng ticket para sa kanilang first ever solo concert. Sold out kasi agad ang tickets para sa Biniverse. Ayon sa Star Music, wala pang 2 oras bago nagkaubusan ng tickets. Kahit ang ilang members ng Bini nagulat sa bilis ng bentahan. Pero laking pasasalamat naman nila sa Blooms para sa kanilang suporta. Sa June 28, nakatakdang mag-perform ang Bini sa New Frontier Theater sa Quezon City. Kahit nasa military service, nakakuha ng parangal ang ilang BTS members sa iHeartRadio Music Awards. Wagi bilang favorite debut album ang Layover ni V. Nilabas yan noong September 2023. Si J-Hope naman ang unang artist na nanalo ng favorite on-screen para sa kanyang documentary na J-Hope in the Box. Nanalong Best K-Pop Artist of the Year si Jungkook, habang Best Music Video ang kanta niyang 7. Hindi naman nagpahuli ang fans ng BTS na nagwaging Best Fan Army. 6 na parangal naman ang nakuha ni Taylor Swift.
Kabilang dyan ang Artist of the Year, Tour of the Year, Pop Artist of the Year at iba pa. Si Beyonce naman ang Innovator Awardee sa iHeartRadio Music Awards. Si Stevie Wonder ang nagbigay ng award kay Queen Bey. Grabe naman kasi nagpa-country music mismo si Beyonce. Beyonce, diba? no? Yes. As in, it's fully country yung song. Yung song niya, sikat yun ngayon. Alam na gaya. Oo, pero wait, hindi natin ito palalampasin para i-congratulate ang mga babies namin ni Ma'am Cora. BTS ko. Wow! Akala ko ano yung Kala ko kung ano siya papunta doon. Wow! Oo. Ay, Ma'am Cora. May nakuha ba yung bias mo? Huwag na tayo pumunta. Ah, sorry, Importante sorry. si Yung bias Jungkook. ko, Si Jungkook may Jungkook. nakuha. Sila Meron Grabe, ka. alam mo, may pangungutya sa'yo yung Grabe, no, gesture, ha? nakakasar siya. Pero of course, Taylor Swift, congrats. I Alam mo, love close Taylor eh. Swift Congrats. and Beyonce. Pop Bee, Artist Queen of the Year, Bee. no? Diba? I wouldn't be surprised kung maging Artist of the Decade din siya. Pop Artist of the Decade, diba?